negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match, ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kung saan-saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang. May opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati ng PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang Tipo Kong Negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Telma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Good morning, magandang umaga ho ng Biyernes sa inyong lahat at welcome sa edisyong ito ng Ang Tipo Kong Negosyo, atid sa inyo ng Radyo ng Bayan at ng Department of Trade and Industry. Ito po ay napapakinggan hindi lang sa DZRB kundi maging sa aming sister station, ang DWBR sa FM band. At syempre sa lahat ng Radyo ng Bayan stations nationwide. Ako po si Tess Ramirez at ang aking partner ng DTI, si Director Telma Dumpit Murillo. Director Telma, magandang umaga. Magandang umaga, partner. At syempre sa ating mga suking taga-subaybay, medyo tinanghali po tayo. Pero as usual, nandito pa rin tayo dahil thank God it's Friday. Yes. Kamusta, partner? Mabuti naman. How was your week? Okay naman. Director Telma, how about you? Ako, as usual, busy. Hindi ka makaagapay at makaugaga. Hindi ba? Pero pag ganito mga Biyernes na, malapit na malobat. Mm-hmm. Pero kailangan pa rin magprograma. Correct. Kaya, ang ating programa sa umagang ito, may kaugnayan naman, partner, sa hinaharap. Mm-hmm. Oo, sa hinaharap natin. Oo, dahil sa bilis ng teknolohiya, kailangan mabilis din tayong sabay. Di ba? Tama. So, ang ating iniisip dyan dapat palagi, paano tayo makaka-compete kung mabagal tayo? Mm. Oh, lalo na pagdating sa transportation, hindi ba yung transportation without transportation, paano gagalaw ang mga produkto natin? Paano mailuluwas? Paano mag-aangkat? Ngayon nga lang, di ba sa nangyayaring port congestion, ang dami mga epekto niyan. Correct. Ang daming mga barko nandyan lang. Nasa lawa. Ay, nasa lawa. Sa dagat. Sa dagat. Nag-aantay. Di ba? Oo. So, bukod dun sa ports, syempre yung mga trucks. Di makaandar-andar. Oo. Lahat nagreklamo sa traffic. Traffic. Mm. Ko. Lalo na dyan sa, kailan ba yun? Noong isang gabi, hindi ka ba na traffic partner dun sa NLEX? Ay, hindi naman wala naman ako sa gawin yun. Kilometro ang haba ng mga truck dyan sa NLEX. Paglabas kasi nila ng Caloocan, nagiging one lane na yata. Doon pa lang sa area na yun, inabot ng 3 oras yung mga kababayan natin. Correct. Ako. So, pagka ganyan, hindi tayo makaka-compete, makakalaban sa world market, di ba? So, yes. Importante yan. Kaya naman ngayon, isa natin tinitingnan, dahil nga mataas din ang presyo ng mga gasolina, ng diesel, pwede kaya yung e-vehicle? Pwede yan. Pero malunasan kaya yan kapag traffic pa din, kahit na meron tayong tinatawag na e-vehicle? Oo. Siyempre, kailangan pag-aralang mabuti ng mga stakeholders. Kaya nga, meron silang ginagawa ngayon na road mapping para sa electric vehicle industry. Ano ba yung mga electric vehicles? Katulad ng tricycle, ng jeepney. Di ba meron na tayong naririnig yung nakita ni President Obama nung bumisita siya dito. Yes. Alam mo yung partner? Yung comment ba yun? DOSC meron silang dine-develop na jeepney na electric vehicle, di ba? E-jeep, tawag. Yan. So, pag-usapan natin, ano ba yung mga prospects para magkaroon tayo ng isang e-vehicle industry? Malaki ba yung merkado para dyan?
Meron bang kakayanan yung ating mga kababayan na workers na mag-produce o manufacture? Magkano yung kapital na kakailanganin? Yan ang ating tuklasin. Kaya tuloy-tuloy na po tayo para sa ating unang segmentong ito. Achy-breaky business. At nasa linya na yung ating unang kakausapin, Director Telma. Yes, partner. At mapalad tayo sa umagang ito. Ang ating unang panauhin ay ang Executive Director ng Electric Vehicle Association of the Philippines. Walang iba kundi si Mr. Roberto Cruz. Good morning to you, sir. Magandang umaga po, Telma at Tess, at sa lahat po ng tagapakinig ng DZRB at DWPR. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning po. And thank you for joining us, finding time to join us this morning, sir. It's my pleasure. Unang-una po, meron na po ba tayong matatawag na industriya ng e-vehicle dito po sa ating bayan? Meron na po tayo matatawag, pero siya po yung tinatawag pa lang natin na Sunrise. Sunrise? Papangat pa lang po siya, baby pa po siya, kaya kailangan po natin siyang alagaan. Developed, Oo. At ilang buwan na po ang ating baby? Ang ating baby po. Actually, kung tutusin po, nag-umpisa po tayo, nagpioneer po tayo mag-assemble, mga 2008 pa po, mga 6 months. 6 years na po, pero really? Sa absence po ng mga insentibo, hindi po talaga siya makaangat-angat. Oo. Hindi po makaangat. Ganun na po tayo katagal. Opo. Wow. And in that 6 years, ano po yung ating natuklasan? Ito po ba isang profitable industry? Merong potential para sa ating bansa? Opo, natuklasan po namin na kami po hindi tumagal kung wala po kami nakitang potential. Oo. Napakalaki po ng market. Ang problema lang po talaga, meron po tayo mga problemang dalawang may kakategorize natin sa dalawa na kailangan po nating ma-hurdle bago tayo talaga umangat to the next level. Ito po yung mga technological problems saka mga financial problems po. Ayun. Technological challenge. At saka financial challenge. Sa technological challenges po unang-una po ating po mga technology natin ngayon, ating po mga sasakyan, very limited po ang range niya, mga 65 to 100 kilometers lang po per full charge na overnight. Wala pa po tayong mga infrastructure, like wala tayong mga public charging. At saka yung mga charging stations, kailangan yun. Opo, kailangan po yun para po hindi po tayo kakabahan na pag tayo tumatakbo at bigla tayo malobat, correct. Kinakabahan tayo na wala tayong mapag-chargean. Yung battery swapping stations, ganun po yun. Pwede tayo magpalit ng baterya. Paano po ngayon? Yung po mga infrastructure na wala pa po tayo. Paano kayo, sir? Problema natin, kuryente din, yung supply niyan, di ba? Opo. Yung supply ng kuryente, hindi naman po, sa amin naman po kasi kahit ang sa current prices ng kuryente, meron pa po tayong savings compared po sa regular vehicle. Ang problema lang po talaga is saan po tayo magcha-charge kung sakaling kinakailangan natin na mag-charge. Overnight charging pa po tayo ngayon. Wala pa po tayo masyado mga fast charging technology. Kaya po natin siyang i-charge within 2 hours. Within 2 hours? Opo, kailangan po. Yun pong fast charging technology natin. And mostly, yan po ay related doon sa paggamit ng lithium-ion batteries na hindi pa po available locally. Yung katulad po ng mga gasolinahan, di ba? Opo. Kailangan may investor ka din dyan. So, dito po ba sa mga charging stations, meron po tayong mga interested investors? Meron po mga interested investors. Ang problema po, wala pa ho tayong mga roadmap ng industry at wala po rin tayong mga electric vehicle bill or law na naipasa para po bigyan sila ng incentives. Ayaw po nila mag-invest na napakalaking pera at hindi po nila alam ang rules of the game. Ano po bang future nitong industry nito? Ano po bang mga patakaran dyan sa pagpapatakbo rito? Ayun. Ano po yung kalakaran? Ganon. Opo. Pinakamahirap po sa lahat yun. At saka yung sinasabi nga nila, sir, di ba? Ang problema minsan sa atin, we change rules in midstream. In the middle of the game. We change the rules in the middle of the game. Right. So, ayaw na ayaw po ng mga negosyante yan. Opo, yung wala pong stability in terms of policies. No predictability. Opo, kaya samantalang po, pag meron tayong roadmap, at least po nakikita nila for the next 10 years at least man lang, 10 years man lang, may nakikita man lang kami kung anong mga, what's in it for us when we invest. Anong direksyon? Opo, may direksyon, may mga insentibo, saan patutungo ang market, how we develop the market, right. Anong pwede natin gawin. Partner, ikaw, hindi ka ba curious? Dun sa ibang bansa, baka meron tayong magagamit na benchmark? Diba? Opo. Sino po ba yung well-developed na yung e-vehicle industry? Ang developed e-vehicle industry po, syempre po yung America at Japan. America at Japan? Opo, America at Japan, dyan po marami
dahil po alam naman natin yan ang top 2 automotive manufacturers, so madali po sa kanila mag-shift to electric by just changing the powertrain. At saka malaking budget nila for R&D, hindi po ba? Malaking budget. Oo, research and development, palagi nilang binubuhusan ng pondo. Totoo Yun ang po sikreto dyan. Talagang malaking pondo para makausad sila. Correct. Diba? Correct po. Oo. And the only way to survive is to innovate. That's right. Oo. Another way to survive is to really bring down our production cost. Kasi Correct. kapag hindi po natin na-bring down yung production cost, hindi po natin mabibenta po tayo ng mahal ang ating produkto. Oo. Even sa ASEAN region, mahirap tayo makabenta kapag mataas ang presyo natin, lalo na sa buong mundo. So right now, when we talk of an e-vehicle industry, ano pong pinag-uusapan natin? Supply pa lang ng parts or nasa na po tayo sa roadmap? Actually po, wala pa pong roadmap. Wala pa. Approval pa po yung roadmap namin. Presenta po yun namin yung roadmap. Ang gusto po sana namin sa roadmap, ihatiin po yung next 10 years into 4 na phases po. Yes. Phase 1 po lang tayo sana. Tulungan yung mga local industry partners sa kanilang pagnegosyo to prepare them for sa paglaki ng electric vehicle business. Diyan lang po muna sana tayo sa pamamagitan po ng pagpapasa ng mga insentibo para dito sa mga investors natin, both local and foreign po sana mga investors. So right now po, purely po tayo nasa assembly. Assembly lang po talaga tayo. Ang ginagawa po natin ngayon, kung ano yung mabibili natin locally, binibili natin. At karamihan po niyan, more than 50%, ini-import pa po natin kasi wala pa po siya available locally. Pero yung mga materyales, affordable po ba o mahal din sa mga panahong ito, sir? Sa ngayon, ang electric vehicle po is mas mahal po. Kaya nga po kailangan natin ng incentive para po tayo makaangat. Ang balak po natin, syempre, palitan natin yung mga gasoline at diesel-powered na mga sasakyan. Pag hindi po natin naibaba yung presyo sa presyo nila, mahirapan po tayo umusad. Ano po ba yung maximum na oras na pwedeng tumakbo ang e-vehicle? Ang isang vehicle po hindi mini-measure sa oras, sa kilometers po na itatakbo niya. So for every overnight charging po, no, na 8 hours, makakatakbo po kayo the next day for 65 to 100 kilometers. Depende po yan sa driving conditions, sa load. Pero yun po ang range, 65 to 100 kilometers. So pwede na hanggang Tagaytay, partner? Pwede Tagaytay, kung within 65 kilometers siya, pwede po. Pwede po yan. Huwag lang masyadong Kaya malayo. lang po, kapag more than, kaya po tayo pag nagro-road trip, kailangan po tansyahin po natin yung ating natitirang power sa baterya natin. Dapat within range lang po tayo. Otherwise po, kung wala pang battery swapping stations or charging stations, kailangan po natin mag-charge on the spot, no? Ang maganda lang po, hindi naman po sophisticated yung charging system natin. Ordinary wall outlet lang po pwede na. Kung hindi, abutin ka na overnight sa kalye. Para matutulog. Kaya ang ginagawa po gagamitin po sa araw at i-charge po overnight. Pagkagising, gagamitin po ulit. Parang cellphone, partner, no? Parang cellphone po. Maniguro na, dapat. Opo. Kaya lang po, tatsyansyahin niyo po rin yung gamit ninyo para siguraduhin natin na huwag tayo malobat o manobat sa kalagitnaan po ng ating biyahe. So, dapat meron ka din ng power bank. Mahirap po kasi napakalaki pa ng voltahe nito na kailangan ng power requirements. So, ang pinaka-power bank na po natin ay sana yung mga public charging stations. Ayun. Ang problema natin ngayon, panay ang ulan, pwede po bang isabak yan kapag baha? Yan pa po. Kala po nila hindi po pwedeng isabak. Pwede po isabak sa kailangan lang po, kaya dapat lang po, not more than 1 foot of water. Yun po ang aming warranty. Basta't hindi po siya tumaas ng 1 foot, pwede po. Otherwise po, wag na lang po. Meron nung inumpisahan ang Asian Development Bank na e-trike project at nagbigay po sila ng pondo dito, hindi po ba? Hindi pa po nabibigay kasi hindi pa po na-award yung first phase 1 ng kanilang bidding process po. Hindi pa rin? Hindi pa rin po. Matagal na pong inaantayan. Oo nga. Opo. Bakit po naantala? Sabi po nila mayroon daw pong resistance sa LGU sa paggamit nito na napakamahal tapos napakalaki ng mga sasakyan, minsan makikitid yung kalsada. So, in effect po, ang end user po mismo na LGU, medyo nagdadalawang isip po sila at yung mga toda natin kung paano po ba to. Kasi loan yan, ano? Loan Hindi naman yan, po bigayan, di ba? Hindi grant? Hindi naman siya grant loan po to. So, yung po yung boundary nyo sa may-ari ng tricycle, yung po ipangbabayad nyo. Ang maganda lang po nito, iyon na po yung tricycle sa programang ito. Hindi parang ikaw na pong tricycle driver ang siya magmamay-ari ng tricycle at the end of the day. Opo.
Ayun. Parang sa taxi, partner. Oo. Ang problema lang po, hanggang ngayon, hindi pa po na-release. Phase 1 pa lang po yan na 3,000. Meron pa pong Phase 2 na 17,000. At yung pong Phase 3 na 80,000 supposedly for 2 to 3 years po. Hindi pa po, wala pa po tayo ng Phase 1. Delayed na po tayo ng almost 9 months. Nako. Opo. Pero sana makahabol pa rin, ano? Sana Kasi po, yan yung yun po pinakahihintay ng lahat. $500 million po yan. That's almost 22 billion pesos may papasok sa industry natin. Well, sana ay magtuloy-tuloy na itong road mapping na ito at balitaan po ninyo kami, Mr. Cruz, kapag natapos na to. Yung mga EV bills po natin, sana maipasa na po sa Kongreso at Senado. Ayun, kailangan follow up natin yan. Kailangan po tulungan niyo po kami dyan. Sure. Thank you very much, Mr. Roberto Cruz. Opo, marami rin po salamat. Good morning po. Good morning. Ayan po mga kaibigan si Mr. Roberto Cruz, Executive Director ng Electric Vehicle Association of the Philippines o EVAP. Naghatid sa atin ng 32 minuto makalipas ang alas 8. Magbabalik pa po ang programang Ang Tipo Kong Negosyo. Negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match, ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Bukas na ba ang tindahan mo? Kasi bumenta ka na sa puso ko. Kung trabaho ko ay isipin ka, malamang, yayaman ako sa kaka-overtime. Miss, saan pwede magpa-register ng business name? Pwede ba? Sa tabi mo? Dito sa negosyo ko, murang benta ko sa lahat. Dahil, sa'yo lang ako magmamahal. Ang tipo kong negosyo. Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan. Tangkilikin natin ang radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Sa Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. We're back sa oras sa alas 8:34 at punta na tayo sa ating next segment. Bet ko yan! Okay, Director Thelma, kanina pinag-usapan natin yung tungkol doon sa transportasyon panglupa. Ngayon, punta naman tayo sa panghimpapawid. Yes, partner. Kung kanina, yung pinag-usapan natin ay e-vehicle. Oo. Ito na being a sunrise industry, itong kakausapin natin ngayon o pag-uusapan, yung aerospace industry. Hindi ko alam kung marami na sa atin yung nalalaman na tayo ay nagpo-produce ng mga parte ng eroplano. Alam mo ba yun na tayo ay supplier ng parts or manufacturer? Yes. At dun sa Science and Technology Week nitong buwan ng Hulyo o nung month na sineselebrate natin yan, ay feature di ba yung eroplano na sariling atin? Oo. Ayan. So, ang ating makakausap, Martyr, ang auditor ng Aerospace Industries Association of the Philippines. Walang iba kundi si Mr. Willie Estoque. Good morning po.
Good morning, Mr. Willie. Mr. Willie, good morning. Sa line 1. Hindi kayo nadala ng hangin. Nasaan na si Sir Willie? Okay. Sana, Patawagan ulit. Okay. Anyway, yung aerospace industry natin, partner, malaki ang demand. Kasi nga, marami ng nagbabiyahe, maraming mga turista, di ba? It's a form of transporting not just people but cargo. Yes. Oh. Kaya yung current market outlook dyan, partner, sinasabi nila ay mangangailangan ng 35,000 new airplanes from 2013 to 2032. Oh. So, dumadami. At increase sa kita o revenue ay tinatayang $1.5 billion. Kaya mo ba ma-imagine? $1.5 billion. Mahirap isipin, pero ganun talaga kalaki ang kita sa industriya na yan. $45 billion pesos yan, no? Tama ba? Sige, kaya nyo yan, Director Telma. Kayo mahusay dyan sa computation. Okay, nandiyan na sa linya si Mr. Estoque. Ayan, nasa line na siya. Mr. Estoque, good morning. Good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ayun. Welcome po and thank you for finding time to join us this morning, sir. Opo, you're welcome. Kayo rin po ay bukod sa pagiging auditor ng Aerospace Industries Association of the Philippines ay technical manager ng MOOG Controls Corporation. Yan po ay MOOG Controls Corporation. Nandito kami sa Pilipinas since 1985. 1985? So we've been existing since 1985. Yes. What exactly is MOOG Controls Corporation? Kami po ay branch ng aming main company based in the U.S., Buffalo, which is a multinational who are in the business of manufacturing primary servo actuation systems for the commercial aircraft industry. So, mga main customers po namin ay may mga airlines. Hindi po airlines directly, kundi yung pong mga aircraft manufacturing. Ng Boeing, ng Airbus, at saka yung mga Bombardier, yung mga iba pang mga minor and major players sa commercial aircraft. Ayun. So you supply them with the parts of the airplane? Opo, ang sinusupply po namin as MOOG Controls ay yung actuation system which governs the directional system of the aircraft. So kung gustong lumiko ng eroplano ay yung aming hardware ang responsable para doon. Ayun. So not too many people know that the Philippines is into that, no? Na meron pala tayong aerospace industry, so to speak. Kaya totoo po yan. At yung ni-launch namin na aerospace roadmap, I think it was an eye-opener for many that we are starting to grow that industry here in the country. So dapat asahan na natin dadami pa yung gagawing eroplano. And ilan po ang players natin ngayon pagdating sa aerospace industry? Meron po kaming tinatawag na mga Tier 1 players. Yung Tier 1 players are the players who are supplying direct to the aircraft manufacturers, no? Kaparis ng Boeing, Airbus, Bombardier, yung mga binanggit ko una. Tier 1 po yun. At meron na po tayong 3 kumpanya na nandito sa Pilipinas. Kami po ang MOOG, ang matanda doon sa kuya, kumbaga kayo yung kuya. Kami ang kuya dahil kami na 1985 nandito na. And we are 1,200 employee now based here in Baguio, no? Ngayon, meron pa mga ibang players who came in very recently. These are the likes of BE Aerospace na nandyan po sila sa Tanawan, Batangas. And I think they were inaugurated last 2012 by no less than our president, Pinoy. At saka yung Jamco who were here earlier, and sila po ay located dito sa Clark, Pampanga. Ayun. At ano naman po ang ating lamang sa ibang mga bansa, karating bansa natin? Well, hindi po natin pwedeng sabihin lamang dahil noon na pong nilaunch namin itong industry roadmap, ay pinakita po namin ang estado
ng Pilipinas in comparison with our ASEAN neighbors. Ano po? At tayo po ay isa doon sa mga nandun sa huli na mga bansa sa ASEAN who are contributing to the commercial aircraft business. So, kaharap ko po ang aking computer. At kung titingnan ko po rito, ang total revenue ng Southeast Asia generated is about 4 billion last 2010. And growing. Palagay ko ngayon ay 2014 na mas malaki pa dyan dahil ito lang po ang datos na hawak po namin sa ngayon. At sa 5 bansa na nakalista rito, Indonesia, Thailand, Malaysia, Philippines, we are one of the last. I shouldn't say one of the last. In fact, we are the last dito. Na naman, bakit ganon? Dahil po ang ating exports for this nature of a business is very small, considering that the investments that have been poured in this business is also very small compared to the investments that have been made by the other ASEAN countries. Sila lang kasi Pero yung talaga precisely that is the reason why we have bunched ourselves up together as an aerospace industry with memberships of the Tier 1 players, ika nga, yung nagsusupply direkta sa commercial aircraft at industries, at saka yung mga Tier 1, Tier 2 na mga businesses naman na nagsusupply sa amin in support of the products that we are serving our main customers. Yan pong roadmap na ginawa ay para sa ilang taon? Siyan po aming ipinoproject ng 10 years. 10 years. Pero of course, that is a continuing journey of the industry, no? And it will really depend on how much, how serious the business players that are in the country right now in growing that industry here, how serious we are as, I think, a country to support that industry. Mas exciting na part dito, Director Telma, yung tungkol sa aircraft production, di ba? Sana dumami yung magagawa natin aeroplano, yung mga Pilipino mismo yung gagawa niyan. At sariling atin talaga na airplanes, di ba? Ano po yun? Pakiulit na. Ayun. Sana maganda daw na makita tayong meron ng made in the Philippines na aeroplano. Ay, totoo po. That is one of the pride actually. And whenever you ride an airplane at nakikita ko po yung mga flight actuation system at nakikita ko yung name tag dun sa flight actuation system dito na made in the Philippines, we really take pride in that. But we of course are hoping that we can do more as a country and as companies who are situated here in the Philippines to make that business really very profitable and viable for all of the players here in the country. Yes. Kaso sabi nila po, pagdating ng integration, wala na mga made in the Philippines o made in Thailand, magiging made in the ASEAN or made in the world kasi we're all part of the assembly line, kumbaga. Totoo po yun. If we are now a whole integrated ASEAN, then that can be ASEAN. But still, the country is still here. We are still the Philippines, and our contribution still counts. Yes. And it is, of course, to our advantage that this contribution is maintained to a level that it is really economically competitive and viable for us as a country and for us as a member of ASEAN. Yung importante doon, may contribution ng Pilipinas kasi kung wala tayo, ay tayong lalabas sa pinakakawawa sa mga ASEAN countries, di ba? Huli na nga tayo, tapos sa production, palalamangin pa sila. Hindi pwede yun. Dapat makipagsabayan tayo. Anyway, doon po sa ating aerospace roadmap, Mr. Estoque, nasa na po tayo? Sa ngayon po, it seems we have gotten the nod from our friends in BOIDTI, and also isang advocacy namin dun sa roadmap na yon is for us to
have continuous guidance from our DOI-DTI organization. And because of the technical nature of the products that we produce, we wanted to partner with our Department of Science and Technology for a lot of the capabilities that we are trying to build in support of our Tier 2, Tier 3 players at saka yung mga local entrepreneurs natin dito. And also, of course, the Tier 1 players that we have. At siguro, kung wala nang tanong si partner, ako yung final question ko. Ilan po ang natutulungan natin na Pilipinong mabigyan ng trabaho dito po sa industriyang ito? Doon sa aming roadmap na ginawa, sa ngayon na 2014, ang employment generation namin direct para lamang doon sa mga Tier 1, Tier 2, Tier 3 players is about 4,000 employees. Hindi po ganun kalaki, pero yan po yung direct employment generation. So hindi po natin pinag-uusapan dyan yung mga indirect employment generation kapares ng mga service providers for maintenance, service providers for, let's say, canteen services, service providers for other peripheral work that are needed by each company and factory, no? And each suppliers. Ngayon, over a 10-year projection, up to 2022, hindi nga 10 years na yan, mga 8 years na lang, we are projecting something like siguro mga more than 8,000 direct employment. And again, hindi pa po kasama yung sinatawag natin para mga indirect peripheral employment generated by this. Pero kung halimbawa po na tayo ay as a country is really very aggressive in really getting a good chunk of the ASEAN and the global market for aerospace, itong figure na to may even double or treble depending on how aggressive we are really and how much interest we are putting in the growth of this industry. Okay. So, partner, importante makaproduce tayo ng mga graduates na highly skilled for this industry. Yes, that's true. Oo. Hindi po ba, sir? Totoo po yun. Isa nga sa mga advocacies nitong asosasyon na to ay also yung tinatawag namin training and education on courses very much related to manufacturing at saka yung mga sciences related to manufacturing kapares ng mga surface treatment, gear manufacturing, and other sciences that are already existent in some of the programs that DOST and TESDA have right now. It's a matter of enhancing those. Okay, so thank you very much, Mr. Estoque, sa oras po ninyo, at we wish you all the best. Sana po ay lumaki nga itong aerospace industry natin. Marami pong salamat din sa inyo. And thank you so much po. Thank you. Sa oras ng 49 minutes after 8, yan po mga kaibigan, si Mr. Willie Estoque ng Aerospace Industries Association of the Philippines. Director, tell ba yung ano ngayon, yung mga negosyante na ang negosyo is yung mga spare parts ng aeroplano, ang lalaki ng ano niyan, ng sweldo. Talaga? Oo. Paano mo alam? Ay. Nasa BIR ka na ba ngayon? Nabubuhay pa yung aking daddy. Oo. Naging isa sa mga ano niya yan, negosyo. Ah, really? Oo. Yun yung a long time ago pa. Ayun. A long time. Parang ang tagal-tagal na, no? Matagal na talaga. Oo, kasi syempre parte yan ng ng aeroplano, hindi ba yung sinusupply? Yes. Oo. Hindi naman yan katulad ng isang tornilyo lang na magkano tornilyo ng tricycle. Tornilyo lang, may halaga yun talaga eh. Kaya... Mga yan, yung, ang tawag doon, merong ibang klase yung nila, mga tools, mga parts. Kasi yung tornilyo na yon dapat sinasubject yan dun sa mga test, kunyari. Nasa aeroplano na yan, matatanggal ba yung tornilyo na yan o ano? Di ba yung mga ganon? Matibay yun. Oo. Yung mga spare parts,
Ayun. Ibang klase talaga. Meron pa tayong remaining 9 minutes para sa ating susunod na segmento. Sina Tess Ramirez at Direktor Telma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Ayan, nasa linya na yung ating susunod na guest, Director Telma. Napakabilis naman. Ang babaeng walang pahinga. Ikaw talaga. Ngayon naman, ang kakausapin natin na isang reactor dun sa nagawa ng roadmap para dun sa dalawang industriya. Yung una kanina, yung e-vehicle industry roadmap, and then yung aerospace industry roadmap. Ano bang masasabi na ating kakapanayimin ngayon? Isang Research and Extension Fellow from the UP National Center for Transportation Studies, Dr. Jose Regin Regidor. Good morning po. Good morning sa inyo. Yes, welcome to the program. Thank you for your time. Thank you for your time. Po. Sir, nabasa po ba ninyo yung napag-aralan, yung dalawang roadmap, yung sa aerospace at saka yung sa e-vehicle? Yes. Nung naimbitahan ako para mag-comment at magtanong din patungkol dun sa roadmap natin para sa aerospace industry at saka sa electric vehicle industries, sinika po natin na matingnan ano yung mga puntos nila at ano rin yung mga kanilang mga proposal para lalo pang paigtingin yung industriya natin sa larangan ng aerospace at saka ng electric vehicles. Opo. So, meron ba kayong nakita na kailangan medyo i-tweak pa nila ng konti? Yung sa aerospace muna, no? Yung sa aerospace industry kasi natin, actually, nagulat kami, no? Pero nagulat in a good way. Meron pala tayong magandang, yung mayabong na industriya sa aerospace, no? Yun, isa ring revelation po sa amin yun na meron pala, revelation to us kasi parang pag inisip natin aerospace, actually, iba iniisip sa atin parang space no? Yung parang NASA, saka yung paggawa ng eroplano. Correct. Very realistic, very well-grounded yung ating roadmap at yung mga initiatives ng industriya natin doon. Actually, pag tinignan natin, yung focus nila, yung mga parts, ano? And hindi lang basta-basta parts ng eroplano, pero yung mga makabagong eroplano na ginagamit natin ngayon sa ating mga airliners. So, maganda siguro na, yun nga, suportahan natin yung ganitong mga inisyatibo galing sa ating pribadong sektor. At ang nakikita natin sa aerospace kasi ngayon is siguro kailangan nating mag-benchmark din doon sa mga ginagawa sa mga kapitbahay natin sa ASEAN. Kasi nung nag-present sila, nabanggit nila na hindi pa nila alam yung mga datos doon sa mga katulad sa Malaysia, sa Singapore, na kakompetensya natin pagdating sa ganitong industriya. Okay. Yung sa electric vehicle industry naman natin, actually advanced na yung sa atin Advanced in the sense na yung electric vehicle industry natin, unlike sa ibang bansa na private vehicles yung focus nila, yun sa atin, ang focus natin, public transport. Yes. So, dahil public transport yung focus natin, nakikita natin na siguro ito ay isang magandang paraan para ma-upgrade din yung ating public transportation. Ano yung nakikita ninyong mga challenges or hindi doable dun sa kanilang roadmap? Yung sa aerospace, actually, wala naman ako nakikitang hindi doable kasi I think maganda yung kanilang grasp ng industry. Alam nila kung saan sila talaga magfo-focus, saan yung advantages natin sa Pilipinas. Kaya magandang yun nga, suportahan natin yung kanilang mga inisyatibo para siguro makapag-land pa sila ng mas maraming kontrata such that kasi may demand dahil dumadami na rin ngayon yung mga nag-e-expand na mga airlines, lalo na yung mga nag-upgrade ng kanilang mga fleets. So definitely meron tayong magandang posisyon doon sa aerospace. Yung sa electric vehicle, nakikita kasi natin dyan, medyo may mga challenges, Yung challenges na yan, kasama na rin yung kung anong klaseng mga electric vehicles ba yung gusto nating i-deploy. Kasi ngayon parang ang nagiging focus natin ay yung sa jeepney at saka yung sa tricycle. Yung sa tricycle, medyo may mga challenges tayo kasi syempre may mga
may mga nag-o-oppose or may mga hindi pa kumbinsido doon sa technology. Yes. At para ganap na maisulong yan, Director Telma, at mga kaibigan, yung mga government agencies ngayon, nakikipag-partner sa academe, like yung sa UP. Nako, napaka-aktibong partner yan ng Department of Science and Technology, sir, di ba? So, ano po yung kahalagahan nito na yung partnership sa academe, talagang maisulong po? Magandang makipag-partner sa academe kasi marami po sa mga academe natin ngayon ay involved sa mga researches na nagbe-benchmark din sa mga ginagawa sa ibang bansa. So, siguro ang magandang cooperation is sa mga testing, sa mga experiments, yung mga R&D natin para lalong ma-advance yung technologies na ginagamit natin doon sa mga industriya. So, siguro, ito yung pwede nating i-pattern katulad dun sa mga ginagawa na sa Japan, Singapore, where yung industries natin ay maganda yung kanilang partnership with the academe. So, yung mga bagong mga produkto, natetesting natin, nasisimulate natin kung talaga ba namang magiging effective sila. Hindi niyo ba nakikita na kulang yung involvement ng DOTC doon po sa electric vehicle roadmap? Yung sa electric vehicle roadmap kasi natin, pag tinignan natin, yung DOTC kasi ang coverage lang niya through its LTFRB, yung mga jeepney. So wala sa kanyang, hindi part ng mandate niya yung mga tricycle natin. Yung tricycle kasi natin, under yan ng ating mga local governments. So, siguro ang maganda is siguro mas magandang kooperasyon between yung ating DOTC at saka yung DILG para yung mga usapin tungkol sa tricycle, pwede siyang matalakay at pwede nating siguro masabi, pwede nating i-rationalize yung paano yung pagpaplano ng ano yung angkop na transportasyon para sa ating mga municipalities at ating mga syudad. Pero siguro pagkatapos na nilang ma-resolve yung problema sa MRT. Sa Metro Manila lang naman ho yun. So marami pa po tayong mga local governments na wala pa namang mga trains po doon. Ang focus talaga nila ay paano nila ma-improve at paano magiging mas efficient yung kanilang mga public transport na karamihan ay jeepney at saka tricycle. Okay, well said. So, I would like to thank you for your time. Salamat po. Dr. Regidor. Yes, salamat po. Happy weekend. And happy weekend, Dr. Regidor. At maraming salamat sa inyong pakikinig rin dito sa buong oras po ng programang Ang Tipo Kong Negosyo. Director Telma. Ang bilis naman, partner. Papaalam na naman tayo. Parang hindi man lang tayo nag-init sa upuan. Pero kabilis sa oras, ano? Anyway, muli po tayo magkarigan sa susunod po ng Biyernes. Ito po ang inyong lingkod, Selma Dumpit Murillo. Have a nice weekend, partner. Have a nice weekend. Ako po naman si Tess Ramirez na nagpapasalamat din sa lahat ng aming mga nakaagapay. Thank you kay Marjorie and Marela at sa technical side. Maraming salamat kay Engineer Lita de los Santos at kay Engineer June Paladan. Ano yun sa aming technical advisor, Jet Kako. Until next Friday, mga kaibigan, for another edition of Ang Tipo Kong Negosyo. Have a nice weekend. Ingat po kayo. Bye!